Sabi nga ng isang kasabihan, sabi niya, the more you sweat in training, the less you bleed in battle. Pagka pinagbutihan mo, tinindihan mo ang practice o ang pagsasanay sa buhay, sa mga panahon na darating, ang mga laban ng buhay, mga hamon ng buhay, sabi niya, the less you bleed in battle. Okay, isang magandang hapon uli mga kapatid. Welcome po muli to my channel, Bro RCTP. Sa hapon po na ito, ang pag-usapan natin ay yung nandoon sa Lucas chapter 6 verse 46. May tanong kasi ang Panginoong Jesus sa bagay na ito. Sabi niya dito, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Yan yung tanong ng bersikulong ito, kumbaga. Kasi pag sinabi natin na Lord o Panginoon, siya yung bossing, siya yung amo, siya yung Panginoon, siya yung masusunod, siya yung magmamando, siya yung nag-uutos. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo bilang Panginoon na tagapagligtas, alipin ka niya at siya na ang amo, siya na ang magmamaneho ng iyong buhay. Kaya nga matik po yun kung siya ang Panginoon ng buhay mo, siya ang bossing, siya ang amo, inaasahan na ang obedience sa kanyang mga patakaran. Sana po maliwanag yan, no? Ibig sabihin ng Panginoon. Pero ang verse na ito, bakit sabi niya, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman niyo tinutupad ang sinasabi ko? Sa hapon po na ito, sa puntong ito, may dalawang uri ng alagad or alipin na lumalapit o sumusunod sa ating Panginoon. Himayin po natin yung mga verses na ito hanggang sa verse 49 ng Lucas 6. Kaya nga po kung titignan natin dito, inihalan tulad sa pagtatayo ng bahay. Sabi niya, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Inihalin tulad sa pagtatayo po ng bahay. Kasi pag bahay, kumbaga ang may isip natin dyan, sense of security. Diba? Pagka may maayos kang bahay, ligtas ka sa mga kawatan, ligtas ka sa mga kalamidad, sa mga ligaw na hayop, hindi po ba? Kaya pagka may maayos kang bahay, may maganda kang seguridad. Pag matibay yung bahay mo, ligtas ka. Actually nga po, may naaalala kong isang kwento dyan, yung isang lobo, tapos may 3 biik na nagtayo ng kanya-kanyang bahay. Yung gawa sa dayami, yung gawa sa kahoy or putik yata yun. At yung isa, mabiik, ay yung gawa sa bato. At ang bandang huli nga po, ang talagang natirang matibay ay yung gawa sa bato. At doon, nagtipon-tipon yung 3 biik at nakaligtas sila doon sa lobo o sa wolf na gustong umatake sa kanila. Yun yung sense of security na kayang ibigay pagka matibay ang iyong bahay. At dito sa senaryo na ito, pagka daw tayo ay nakikinig ng mga salita ng Panginoon at ito ay isinasagawa natin sa ating mga buhay, mas matibay ang security mo pag nakikinig at nagsasagawa ka ng kanyang mga salita. Kasi po ang salita ng Panginoon, sabi ng awit 119 verse 105, ito po ang sabi ng Word of God. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Anong ibig sabihin yan? Pag tayo ay nakasandig sa salita ng Panginoon, hindi tayo basta-basta madadapa kasi may tanglaw tayo. Diba? Sa mga decisions natin sa ating buhay, meron tayong pinangahawakan or sa yung nagiging panuntunan natin. Kaya mas maayos yung ating mga pagpapasya sa ating mga buhay. At sabi ng Proverbs 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga
tatahakin. Huwag mo ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Di ba? Kailangan yung karunungan ng Panginoon, lagi nating hinihingi yan. At huwag tayong nananangan sa sarili nating mga nalalaman kasi pwede tayong mapahamak. Kaya nga po, mas matibay ang buhay mo kasi nakaugat sa ating Panginoon. Kapag nakatungtong sa pundasyong bato, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Dumating man yung mga sakuna, bagyo, lindol ng buhay, kung tayo ay nakaangkla sa ating Panginoon, hindi tayo basta-basta magigiba. Diyan inhalin tulad yung ating verse na kapag ikaw ay nakikinig, nagsasagawa ng mga salita ng Panginoon, hindi basta-basta matitibag ang iyong bahay o yung buhay mo dahil ito ay nakasandig sa ating Panginoon. Pundasyon sa bato, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga doon sa Habakuk, in verse 19 ng chapter 3, sabi niya doon, tulad ng usap, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Ganyan ang kayang gawin ng buhay na nakaangkla sa ating Panginoon. In verse 49, sabi niya, ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumuso ang tubig sa bahay na iyon, kagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Pagka tayo daw ay nakikinig, tapos hindi naman natin tinutupad yung ating mga napapakinggan sa Panginoon, para bang napakadaling bumagsak ng buhay, napakadaling gumuho ng buhay. Kasi pagka ganito ang ating pattern, nakikinig tapos hindi naman sumusunod, mahina ang ating security. Yung bahay na yun na walang pundasyon, nung hinampas kumbaga ng mga sakuna, ay bumagsak. Diba? Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Kasi hindi nakaugat sa Panginoon. Yan yung buhay na hindi nakaangkla sa Panginoon. Napakahina po ng pundasyon. Kaya nga, yung mga high-rise building po, ang pagkaalam ko dyan, inaabot talaga nila yung rocky soil na sinasabi. Ang layer kasi ng lupa daw ay yung clay soil, yung silt and clay, tapos yung sand o yung buhangin. Yung sand nasa around almost 26 meters na yon sa ilalim ng lupa. At pagkalagpas mo dun mo mararating yung rocky soil na sinasabi o yung mabato. At doon nila itinatanim yung kanilang pundasyon ng mga high-rise building na yon para siguradong matibay. Hindi basta-basta babagsak. Alam niyo po sa buhay, kung titignan natin yung pagtatayo ng mga high-rise building na yon, napakahirap maghukay ng lagpas 26 meters sa ilalim ng lupa. Pero pinagtsatsagaan nila yon kasi gusto nila ng matibay na pundasyon para tumagal yung kanilang mga high-rise building. Sa buhay din po ganun. Kung titignan po natin, mahirap ang buhay. Mahirap, may mga time na yung mga napapakinggan natin, yung mga natututunan natin sa Panginoon, pag isinasagawa natin yan, mahirap talaga. Minsan dumadanas ka din ng mga kahirapan. Pero kailangan natin talagang pag-aralan. Kailangan natin i-practice kung ano yung mga natututunan natin sa Panginoon. Kung gusto natin ng matibay na buhay. Sabi nga ng isang kasabihan, sabi niya, the more you sweat in training, the less you bleed in battle. Pagka pinagbutihan mo, tinundihan mo ang practice o ang pagsasanay sa buhay, sa mga panahon na darating, ang mga laban ng buhay, mga hamon ng buhay, sabi niya, the less you bleed in battle. Ganyan din po sa buhay. Kung titignan po natin, kung gusto natin ng matibay na buhay, kailangan iangkla natin sa Panginoon. Ipundasyon natin sa Panginoon yung buhay na nakaangkla sa ating Panginoon. Mahirap po yan kasi yung mga pag-aaralan mo, naririnig mo na salita, mga katotohanan ng Panginoon, pag yan ay isinasa buhay mo, may dugo yan. May kahirapan yan. Inuuna na yan ng Panginoon sa atin. Na in this world,
you will have troubles. May mga pagkakataon talaga na mapapersecute ka pagka isinasabuhay mo ang kalooban ng Panginoon. Pero kapatid, titignan mo, tumaan man ang mga sakuna, pindol, mga bagyo, mga pagsubok sa buhay, hindi ka basta-basta matitinag kasi ikaw ay nakapundasyon sa ating Panginoong Kristo. Dahil pinakikinggan mo, isinasagawa mo ang kanyang mga salita. Kaya sana tulungan tayo ng Panginoon na ano man yung nakikinggan natin, nalalaman natin ng mga katotohanan ng Panginoon, isagawa natin. Pilitin natin isagawa. Train hard mga kapatid. Kasi hindi natin alam, any moment pwedeng bumalik ang Panginoon or kuhanin niya yung buhay natin. Ang importante, nagawa natin yung part natin. This is an encouragement about isang mga Kristiyano na may mga pinagdadaanan. Train hard kapatid. Kung ano man yung narinig mo, ano man yung mga natutunan mo sa Panginoon, isagawa mo lamang kahit mahirap. At balang araw, meron kang ganitong pala sa ating Panginoon. Glory to God. Magandang hapon po.